Sinasabi ni Garam na ang Huan Kingdom ay ang haligi na nagtataguyod ng mundong ito, at ang langit ng mas mababang mga bansa. Ito rin ang walang hanggang bansa na namamahala sa silangang kontinente mula pa noong simula ng panahon. At isang araw, sa maliit na bansang yun, ipinanganak ang isang kakaibang lalaki. Bakit ang Huan ang naghahari sa mundong ito? Tama ba talaga na hatiin ang mga tao sa mga magsasaka at mga yangban? Ang batang yun ay patuloy na nagtatanong sa sistema na nanatiling hindi nagbabago mula pa noong una. Lagi niyang sinasabi na ang lahat ng tao ay pantay na mahalaga, at napapatanong ito kung gaano katanga. Ang pangalan ng bata na yan ay Pagma. Nagulat naman dito si Grid at tinatanong nito, na Yangbans ba si Pagma? Napakunot ng mga mata si Garam at nagbuntong hininga, at sinasabi nito na oo. Nga pala, hindi ba siya masyadong komportable magsalita sa harap niya? Sa isip-isip ni Grid na dahil ito ay isang kalaban na binalaan siya ni Bram, dapat niyang manatiling low profile at maghintay sa kanyang mga cooldown. Nakangiti at napahawak ng kamay si Grid sa kanyang ulo, at sinasabi nito na nagpapaumanhin siya. Ipinanganak siyang magsasaka, kaya napakabagal niyang matuto. Humihingi siya ng tawad, sinasabi ni Bram na huwag niyang ikahiya ang batas ng kapangyarihan. Sapat na ang manindigan ng matatag, hindi sumusuko sa kawalang katarungan o yumuko sa kawalan ng katarungan. Sinasabi ni Garam na anyways, ang mga kalokohan ng lalaking yon na walang iba kundi walang base ang ideya, ay talagang umabot sa kanilang rurok pagkatapos niyang malaman ang mababang uri ng paggawa ng mga bagay. Napakunot ng mga mata si Grid, at sa isip-isip nito na wala siyang pakialam sa sinasabi niya tungkol sa Pagma, dahil hindi niya siya nakita. Ngunit ang pagtawag niya sa blacksmith na mababang uri, na nagpabago sa kanyang buhay, ito ay nakakainis. Sinasabi ni Garam na nagpapasalamat siya sa kanya, nakakuha siya ng ilang medyo kapaki-pakinabang na mga laruan. Isa rin sa mga yon ang smoke pipe na ito, na gawa sa white phosphorus wood. Ito ay medyo matibay, at nagpapaalala sa kanya ng mga magagandang pagkakataon nung nakipagtalo siya sa taluna na yon. Matalim ang pagkakatitig ni Grid kay Garam, at sa isip-isip nito na binabanggit niya ang mga produkto ni Pagma, na may sapat na lakas para talunin ang Great Demon, na tinatawag niya na mga laruan lamang. Gaano ba siya kalakas para tratuhin ng ganyan si Pagma, at tinatawag niya pang isang bata? Sinasabi ni Garam na ngayong wala na ang isang kawili-wiling batang lalaki, paanong hindi niya siya hahanapin? Gagawa siya ng exception, at retratuhin siya na parang Pagma simula nung ginawa niya ulit ang Red Phoenix Bow. Galit na galit at sa isip-isip ni Grid na ang bastos na ito. Minamaliit niya ang isang blacksmith, tapos ngayon tinatrato niya siya na parang utusan niya. Sinasabi ni Bram na huminahon at subukang kausapin pa siya. Ikaw at ako ay kapwa may obligasyon na matuto pa tungkol kay Pagma. Sa loob-loob ni Grid na naiinis pa ito, at plastic na nakangiti, at nagtatanong ito kung gagamitin niya siya bilang proxy ni Pagma, pwede niya bang sabihin sa kanya ang higit pa tungkol sa kanya? Gaya ng, kailan, paano, at bakit siya nawala sa silangang kontinente. Sinasabi ni Garam na ang Chiyo's test ay isang pagsubok na sumusukat sa martial aptitude ng isang yangban. Ito ay isang pagsubok na madaling malampasan ng lahat ng mga yangbans. Gayunpaman, napakahina ni Pagma kaya hindi man lang siya nakapasa sa paglilitis. Pagkatapos nun, nawala siya ng mabilis kaya hindi niya na siya nagawang asarin. Tumatawa at sinasabi ni Garam na sumayaw siya na parang tanga, ang tawag niya dito ay swordsmanship. Ang pag-iisip tungkol dito ay naiinis siya ngayon, sa isip-isip ni Grid na kahit may pinagsasabihan siyang iba, nasasaktan siya. Parang basura talaga ang trato kay Pagma, at higit pa, natapos niya ang kanyang sword dance. Sinasabi ni Garam na pwede ba nilang putulin ang usapan tungkol sa senior niya dito? Oras na para gawin ang trabaho niya. Nagpalabas ng kapangyarihan si Garam at nabahala naman dito sila Grid. Sinasabi ni Garam na alamin niya ang kanyang lugar, at ang kanyang kilos. Siya ay walang kabuluhan sa harap ng mga yangban, nagpakawala ito ng malaking bowl ang apoy na parang kasing laki ng meteor. Hindi na lang nakakilos ang mag-ama, tumama na ito kay Grid at ginamit nito ang revolve. Napatulala na lang dito si Garam, at nanlaki ang mga mata, at bumalik ito sa kanya. Sinasabi ni Bram na ang tanga niya, ilabas niya ang kanyang assimilation, bilasan niya. Sinasabi ni Grid na teka lang Bram, sasampalin niya muna ang lalaking iyon gamit ang teknik ni Pagma, na pinagtatawanan niya ngayon. Umatake ulit si Grid at ginamit nito ang Pagma sword dance.
Nabahala naman si Han Sokbong at sinasabi nito na inatake niya ang isang Yangbans. Paano ito? Sinasabi ni Suwa na magiging hadlang lang sila. Kailangan na nilang lumayo, ama. Sinundan pa nito ni Greed ng pag-atake at ginamit nito ang link. Nakapag-counter-attack si Garam, at sinasabi nito na wala ba siya sa kanyang katinoan. Sinasabi ng system na nakaranas ka ng 9,350 na pinsala. Nabigla naman si Greed at sa isip-isip nito na 9,000 pinsala sa isang pag-atake. Sinasabi ni Garam na isang mahusay na palo ang kailangan para mapaamo ang isang masungit na hayop. Sinasabi ng system na nakaranas ka ng 25,310 na pinsala. Nakaranas ka ng kritikal na pinsala sa isang mata, ikaw ay dinapuan ng blindness. Napaatras si Greed at gagamitin ito ulit ang pag-Mud Sword Dance. Sinasabi ni Garam na ang bulgar na dance na yon ay tulad ng naaalala niya. At nagpakawala si Greed ng Linked Kill Wave Pinnacle. Nang laki ang mga mata ni Garam, at sa isip-isip nito na ito ay 4 na sword dance. Kung kaya niyang i-connecta ang mga sword dances sa isang aksyon, magkakaroon siya ng lakas na maihahambing sa iba pang mga Yangban. Sabi ni Hanel, isa sa mga 5 senior, pagkatapos ng rating, may high potential si Pagma. Gayunpaman, hindi man lang may konekta ni Pagma ang dalawang dances sa isa. Pero isang taong hindi man lang Yangbans ang nakapagkonekta sa 4. Sumisigaw at sinasabi ni Garam na siya ay ipinanganak na may talento upang labanan ang langit. Biglang na lang nasira ang smoke pipe ni Garam, at napahinto ito sa pagkagulat. Sinasabi ng system na ang Linked Kill Wave Pinnacle ay nagbibigay ng 1,500% ng iyong attack power sa target dahil sa Linked Kill. Sa isip-isip ni Garam na may sapat na kapangyarihan ang skill na ito para maabot siya. Sa isip-isip ni Greed na nakaiwas siya sa mga sword aura na napakabilis, na hindi maiiwasan sa melee range. Anong klaseng halimaw ito? Ang bilis ng reflexes niya. Bigla na lang napunta si Garam sa likod ni Greed, sa huling segundo, napansin agad ito ni Greed at nagawa nitong iwasan. Nagpaikot-ikot ito at sinasabi nito na hindi pa siya tapos. At nagpakawala ulit ito ng atake, gumawa ito ng malakas na pagsabog. Sinasabi ng system na kung ang target ay nataman ng hindi bababa sa 4 na beses, ang pinsala ng linked kill ay tataas ng 200% at ang wave ay ipapatawag. Ang sword aura ng wave ay nagdudulot ng 500% attack power bilang AoE damage. Lahat ng mga target na matatamaan ay babagal ng 60%. Sa isip-isip ng mag-ama na imposible yun, nasugatan niya ang isang Yangban, isang supreme being. Napapatanong sila kung nangyari na ba ito dati sa history? Walang sino man ang makakaisip nito, yan ang overgeared king ng Western Continent. Sinasabi ng system na nakapagdeal ka ng 5,200, 5,950, 5,420, 5,200 na pinsala. Critical hit, lahat ng bilis ng target ay nabawasan. Lumaban ang target, hindi na-apply ang critical damage. Ang bilis ay hindi nababawasan, nagtataka at sa isip-isip ni Greed na baka dahil inatake niya ito ng Black Ghost, na mas mahina kaysa sa failure, pero 6,000 damage lang ang nagagawa niya kada hit. Kahit 30,000 damage per hit ang ginawa nito kay Belial. Binaliwala niya pa ang status ailments at critical damage. Ang mga taong Yangban na ito, ay kailangang nasa legendary rate man lang. Kailangan niya pa rin ito makita hanggang dulo, ang pinnacle ay kung saan ang nagngangalit na mga aura ng espada ay muling nagtatagpo, ang kakayahan na ito hanggang sa katapusan nito. Naglabas na si Garam ng kanyang sandata, at sa isip-isip nito na kailangan niyang harangan ito. Winasiwas niya ng mabilis ang kanyang sword, sinasabi ng system na binabaliwala ng sword aura ng pinnacle ang 80% ng depensa ng target, at nagdudulot ng 1,800% ng lakas ng pag-atake ng caster. Patuloy pa din sa pagharang si Garam, at nakakalusot na ang mga atake ni Greed. At nag-iba na ang ekspresyon ni Garam, sinasabi ng system na ang passive skill na God's Command ay na-activate. Sinasabi ni Greed na kailangan na nilang tumakbo ngayon. Hindi na sila magkakaroon ng isa pang pagkakataon, sinasabi ni Han Sokbong na Lord Greed, pwede ba siyang humiling ng walang kwentang request? Sinasabi ni Greed na alam niya na gusto niyang magpaiwan siya ulit dito. Hindi pwede, sinasabi ni Han Sokbong na alam niya ang batas ng silangang kontinente, ang hindi paggitna kay Juan, ngunit isang kasinungalingan ang sabihin na ang mga kaharian ng kanilang kontinente ay hindi nila inaapi.
Pwede ba siyang tumulong sa Pangaea, ang Cho Kingdom? Sinasabi ni Greed na syempre, kailangan muna nila mag-maintenance, kaya umalis na sila agad. Hindi naman namamalaya ni Greed na nasa likod na pala si Garam, at tinatanong nito kung saan siya pupunta. Sa isip-isip ni Greed na ang tunay na high-speed footwork na Shanpo. Ginagamit ba ito ng mga yanbang bilang basic skill? Sinasabi ni Garam na siya ay duguan, at sa isip pa ni Greed na pero hindi siya gumagalaw. Ito na ang pagkakataong niya, God's command. Kapag gumagamit ng attack skill, may 50% chance na i-reset ang cooldown. Sumisigaw at sinasabi ni Greed na babalik siya para sa kanya pagtapos na siya sa maintenance, kaya wag siyang manakit ng iba at maghintay siya dito. Ginamit ulit ni Greed ang Linked Kill Wave Pinnacle. Sinasabi ni Garam na inulit niya ulit, nagkaroon nito ng malakas na pagsabog, at walang kahirap-hirap ni Garam na naiwasan ito. Napapamura at sa isip-isip ni Greed na naiwasan niya ang ika-4 na strike, kaya nabigo niya na i-link ang Wave at Pinnacle. Ang halimaw na yon ay hindi sinadya upang labanan ng mag-isa. Mas pinili niyang matamaan imbes na umiwas ng kusa. Bug ba yun? Bahala na. Eto na ang pagkakataong niya na tumakbo. Nilabas ni Greed ang Ideal Dagger, at kinuha niya sila Sua at Han Sokbong at ginamit nito ang Quick Movement. Sinasabi ni Sam Daso na Han Sokbong, sinira niya ang Cho, tapos ngayon tumatakas siya. Lord Garam, kailangan niyang gamutin, sa isip-isip ni Sam Daso na ang kanyang sugat ay gumaling, na dahil sa Phoenix's Breath, na nagbibigay ng abnormal na regeneration. At ang quote niya, nagawa sa Blue Dragon's Scales, ay nag-react sa Blue Dragon's Breath at automatikong inayos ang sarili. Kaya ito ang hininga ng 4 na banal na hayop na mayroon ng mga yangban. Ngunit hindi niya akalain na ang isang dakilang yangban ay masasaktan ng isang tao. Ganoon ba kalakas ang mga hari sa kanlurang kontinente? Natatakot siya sa araw na kailangan nilang makipag-ugnayan sa kanila. Naisipin na ang dugo ng isang yangban, na mas mahalaga kaysa ulan na bumabagsak sa tagtuyot, ay babad sa lupang tinatapakan ng mga magsasaka lamang. Tumatawa at sinasabi ni Garam na nakakatawa ito, ang mawala ng target ay dahil sa isang saglit na kapabayaan. Siguraduhin niyang tumahimik siya sa nangyari dito ngayon. Walang ibang makakahawak sa target niya, sa isip-isip ni Sam Daso na ito ay maswerte. Kung gusto niyang gawing issue ito at magdala ng mga sundalo para habulin sila, maaaring ang kaharian ng Cho ang may pananagutan sa kabiguan na ito. Dahil sa pride niya, hindi na nila kailangang dumaan sa ganitong crisis. Sa isip-isip ni Garam na kahit hindi niya ginamit ang anumang kakayahan niya, kailan ba siya huling nakaramdam ng ganitong emosyon? Naalala nito ang sinasabi ni Greed na babalik siya para sa kanya, pagtapos na siya sa maintenance, kaya wag siyang manakit ng iba at maghintay siya dito, tinapakan nito ang kanyang smoke pipe, at sinasabi nito na maaaring ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganito. Mula noong pumasa siya sa pagsusulit ni Chiyu 300 taon na ang nakakaraan, medyo matagal na rin simula nung nakakita siya ng nakakaaliw, sa susunod na pagkikita nila, papatayin niya siya sa lahat ng meron siya.